Magandang araw po sa inyong lahat. At nandito po ako ngayon. Nagpapasalamat sa lahat po ng nanonood sa ating munting channel, Bible verse, inspiration, motivation, encouragement. Lahat po ay ginagawa natin sa ating channel. So, sana po ay patuloy kayo sa pag-suporta sa akin. Kahit po ganito po yung kalagayan ko, mahirap lang ako, pero alam ko po mga kapatid na hindi ko po ikahiya ang pagsishare ng salita ng Diyos kahit po mahirap ako, kasi alam ko po ito po'y makatulong sa aking kapwa upang sila po ay maligtas. Kasi po ang hangarin po ng Panginoon, walang mahirap, walang mayaman sa kanyang paningin. Ang gusto ng Panginoon, i-share natin ang kanyang salita. Kasi sa huling mga kapanahunan, mga kapatid, kahit po yung mga bata, ginagamit po ng Panginoon. Kahit po sa panahon ng Biblia, may mga bata po doon na ginamit ng Panginoon. Katulad din ni Propeta Samuel, nung nandun sila sa templo sa Silo, kasama si Eli na isang priest. Si Samuel po, tinawag ng Panginoon, ay isang bata pa siya noon. Kaya siya tinilala na isang propeta kasi nung tinawag siya ng Panginoon, isang bata pa siya. At hindi niya naintindihan kung sino yung tumatawag sa kanya. Kaya pabalik-balik siya kay Eli, tinanong niya kung si Eli ba yung tumawag sa kanya. Iyon pala ang Panginoon pala ang tumawag sa kanya. At si Jeremiah po, sabi po ni Jeremiah na bata pa po ako, hindi pa po ako marunong magsalita. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang magsabi na bata ka pa, kasi ako ang Panginoon, talagang isusugo kita sa Israel. Kaya mga kapatid, kahit bata tayo, kung gamitin tayo sa Panginoon para sa kanyang ministry, huwag tayong magdalawang isip. Huwag tayong maging doubt na ipagkamit natin sa Panginoon na ayaw ko kasi bata pa ako. Hindi po ganon mga kapatid. Gusto po ng Panginoon na magpagamit tayo sa Kanya. Sa New Testament naman, si Timoteo, isang bata. Ganon din tayo sa huling panahon, gagamitin ng Panginoon kasi nasa prophecy yan na. Sa huling kapanahunan, ibubuhos ng Panginoon ang Kanyang banal na Espiritu, kahit yung mga bata, lalaki at babae ay makakita ng mga pangitain. Kaya mga kapatid, kung ano po yung natutunan natin, sabihin natin ang katotohanan kasi gusto ng Diyos na i-share natin ang kanyang salita. May babasahin lang po ako sa inyo para maging mapanatag tayo sa ating pananampalataya. Sabi po ng Panginoon sa doon po sa book of Romans chapter 1 verse 16, ang sabi po ni San Pablo na hindi ko ikahiya ang pagsalita ng Ebanghelyo kasi ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng lahat, sa mga Hudyo man o sa mga Hentil. Kaya mga kapatid, kahit bata po ako, hindi ko ikinahiya yung pagsalita ng salita ng Diyos kasi alam kong ito ay ikaliligtas nating lahat. At ito rin ang daan para po tayo ay maligtas. Kapag ang isang tao may napakinggan siya na salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na yan ang maging inspiration niya. At kapag isa sa buhay niya ang salita ng Diyos, ay tiyak na mababago yung buhay niya. Hindi na siya gagawa ng masama, hindi na siya gagawa kung ano-ano. Ang gagawin na lang niya kung ano yung narinig niya mula sa salita ng Diyos. Kaya ito po mga kapatid, isang encouragement po ito sa ating mga viewers na mga bata dyan, magpagamit po tayo sa Panginoon. Kasi ito po ay para sa kanyang kaluwalhatian. At salamat po, thank you very much sa inyong support, sa inyong pag-follow, kahit maliit pa po yung bahay ko, yung page na ito, pagpatuloy ko po kasi may tao na nag-encourage sa akin na bata pa raw ako. At in-encourage niya ako na ipagpatuloy ko daw hanggang sa aking pagtanda. Thank you po brother, and God bless sa iyo, and God bless to all of us.